OMG, Alyssa Valdez kukutiran ng Capital One, big reunion with Coach Roger. Iiwan na ang Creamline. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Pumasok na nga ang buwan ng Disyembre at patindi pa ng patindi ang mga aksyon sa BPL, lalo na nga at 6 months ang itatagal nitong conference. At this month nga ay may mga teams na magtatapos na ang kontrata, kaya nga isa rito ay ang Creamline Cool Smashers. Pero bago nga matapos ang kontrata ng isa sa mga players ng Cool Smashers na si Risa Sato, ay napayagan na siyang i-release ng management ng maayos at walang aberya. Kaya naman malaya na siyang nakakapag-training sa ibang team, kung saan namataan nga siya sa training with Sherry Tigo. Pero hindi ito ang ating agenda para pag-uusapan ngayon. Punta tayo sa Capital One na makikita ang grit nila this season na manalo. Well, pinatunayan lamang naman nila na hindi lang sila umaasa sa import noon, which is Marina Tushova, kaya sila lumakas, kundi sa kanilang team effort at mga players na talaga namang patuloy ring nag-excel at nag-i-improve. Pero syempre, kita pa rin ang butos nila kung gaano sila kakulang sa mga veteranong spikers. Bagaman gaya ng nabanggit ay talagang patuloy sa pag-i-improve ang mga spikers sa Capital One. Mula nga sa isang reliable source, ay napupuso ang kunin ang the one and only phenom Alyssa Valdez. Hindi nga matatawaran ang mga achievements ni Valdez simula noong bata pa siya na naglaro ng volleyball. At ngayon sa team niyang CCS ay marami na rin siyang naiambag dito, hindi lamang skills, championship titles, individual awards, kundi ang character at leadership na talaga namang ina-admire ng kanyang mga teammates. At kahit nga hindi niya teammates ay talagang hinahangaan siya. Subalit dahil nga sa kanyang naging injury ay dito na siya nagsimulang humina dahil na rin sa kanyang tuhod na every game ay inaalalayan pa rin. Matatandaan ding ayon sa kanya noong napag-usapan ng pagre-retiro, sinabi niyang gusto niyang bago iwan ng volleyball on court ay malakas siya at makapaglalaro pa. Pero ngayon, kakaunting playing time na lang din ang naibibigay sa kanya at kitang-kita na ang ipinagbago ng laro niya from her powerful era. Well, kaya naman gaya ng nabanggit sa isang source, ay hinihikayat na ito ng Capital One management na mapunta sa kanila. But still, since nasa line-up pa si Valdez sa Team CCS, at this November ang expiration ng contract niya sa Rubisco, kaya naman malamang ay next year pa ito mangyayari, yan ay kung matutuloy talaga. Hati naman ang opinyon ng madla ukol dito. Dahil imposible raw na iwanan ni Valdez ang Creamline at napaka-imposible rin naman pakawalan ng management si Alyssa. Knowing na talagang masasabing malaking pangalan na ang binuo ni Valdez sa Philippine volleyball. Habang ayon naman sa ilan, ay kung gusto pa talaga ni Valdez ng growth sa kanyang last year sa paglaro ng volleyball, ay perfect opportunity ito para sa kanya na ma-lead ang Capital One at magkaroon ng mahabang playing time. Hindi naman ikinakaila ni Valdez na talagang isineset na niya sa kanyang isip na darating ang araw na iiwanan na talaga niya ang volleyball on court. Pero hindi ibig sabihin ay mawawala na ang presence niya sa ibang aspekto na may kinalaman sa volleyball. Talagang ikagugulat ng marami kung sakaling matutuloy ito sa paglipat sa Capital One, knowing na mahabang taon na ang in-spend ni Alyssa Valdez sa Team Creamline
at talagang napamahal na rin ang management sa kanya. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.